Isa na naman pong magandang tanghali po sa inyong lahat mga kaibigan. Ayan, andito po ako sa munting sala ng aming munting kubo. Kasi doon po sa terrace, yung mga halaman na pinapakita ko po sa inyo araw-araw, punong-puno po ng nilabhan ko mga kaibigan. Kasi nga po, diba, nilagnat ako ng ilang araw. So, hindi po ako nakapaglaba halos isang linggo. At si Lolo Dudong naman ay patuloy na nagpapanday ng kwarto ng aming anak dyan sa garahe. Kaya dito po tayo para maalwan po ang ating pagbabasa dito ng salita ng Diyos. Pagpasensyahan nyo na po ha sa ating background. Ganyan po mga kaibigan. Pansin nyo to. Ito po yung almiris galing ng Romblon. Ito yung maliit na speaker ng aking anak. Kasi po, nasira yung aking cellphone handle yan. Pero marami pong paraan mga kaibigan para magawa po natin ang bagay na mahalaga. Meron din po akong Bible na English, Tagalog. Pero mas sanay po ako sa Tagalog. Yan. Sarap po muna. Ito naman po yung aking Biblia na puro Tagalog po ito. Kamusta po kayong lahat mga kaibigan? Nawa po ay talagang lagi lang kayong nasa mabuting kalagayan. Sana po ay maging masaya lang po tayo sa bawat araw. Dahil ang bawat umaga po, every morning is a blessing. Ang bawat gising ay isang pagpapala ng Diyos sa ating mga buhay. Pagpasensyahan nyo po kasi talagang cellphone lang po. Mula po nung ako yung nag-vlog na o nagkaroon na ng YouTube channel, cellphone lang po talagang aking gamit. Kasi wala pa po tayong kapasidad na bumili ng mga gamit sa mga ganito. Pero okay lang po yan. Ang mahalaga po, may camera, nakakapag-upload tayo. At ang mahalaga po ay yung internet po na libre. Salamat sa Panginoon sa buhay ng aking anak. Doon po sa kabilang bahay, doon po ako kumukuha ng koneksyon at abot naman po dito. Sige po mga kaibigan, tayo po ay muling magbabasa ng salita ng Diyos. May oras pa po ako. Gusto ko pong i-upload dito bago dumating ang 2 o'clock kasi pagdating po ng 2 o'clock, meron po kaming D-group para pong Bible study. Yan, tatawag po yan ang leader ko sa D-group, mga eksaktong 2 p.m. para po pag-aralan naman ang salita ng Diyos. Weekly po yan. Kaya unahin ko na po ito para marinig nyo na po agad. Kahapon po ay nung isang araw ay hanggang 18 po tayo, Exodo 18, chapter 18. Ngayon po ay simulan po natin ang Exodo chapter 19. Kung kayo po ay ready na dyan, hello! Inaanyayahan ko po kayong muli upang sabayan po ako sa pagbabasa ng salita ng ating Panginoon. Simulan ko na po ha mga kaibigan. Sana wag akong ubuhin, Lord. Pray mo muna tayo, sandali. Aming Diyos Ama, maraming salamat po o Diyos sa iyo dahil sumapit na naman po ang oras ng pagbabasa namin ng iyong salita. Hayaan niyo po na sa iyo po kami umasa at sa iyo po kami manalig na ikaw po ang aming Diyos na siyang may kontrol ng lahat. Pagpalain niyo po ang iyong salita sa aming mga buhay na habang binabasa namin ito o Diyos ay maunawaan po namin. Tulungan po kami ng banal na Espiritu Santo na maunawaan po namin ang mga revelasyon dito po sa iyong salita. Ama, patawarin niyo rin po kami sa lahat ng aming mga kasalanan sa isip, sa salita at sa gawa. Ganon din sa aming mga kahinaan at sa lahat ng aming mga kamalian. Maraming salamat po Ama sa iyong dakilang pag-ibig. Salamat sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. Gabayan niyo po kami patnubayan sa oras na ito habang kami ay nagbabasa ng iyong salita at nakikinig. Salamat po Ama, sa iyo po ang parangal at papuri sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Magsimula na po tayo mga kaibigan. Chapter 19, Exodo chapter 19. Ang title po nito, ang mga Israelita sa bundok ng Sinai. Ang mga Israelita ay nakarating sa ilang ng Sinai noong 3 buwan. Buhat nang umalis sila sa Ehipto mula sa
Rephidim. Nagpatuloy sila sa ilang ng Sinai at nagkampo sa tapat ng bundok ni Moises. Sa tapat ng bundok, si Moises naman ay umakyat sa bundok upang makipag-usap sa Diyos. Sinabi sa kanya ni Yahweh, ito ang sabihin mo sa buong angkan ni Jacob, sa buong Israel. Nakita ninyo ang ginawa ko sa mga Ehipsyo at tulad ng pangangalaga ng isang agila sa kanyang mga inakay, kayo'y aking kinupkup. Kung susundin ninyo ako at hindi kayo sisira sa pagkikipagtipan ko sa inyo, kayo ang magiging bayan kong hinirang, ang buong daigdig ay akin, ngunit kayo'y aking itatangi. Kayo'y gagawin kong bayan ng mga saserdote na maglilingkod sa akin. Nakatalaga sa akin, iyan ang sabihin mo sa mga Israelita. Kaya tinipon ni Moises ang mga lider ng Israel at sinabi ang lahat ng iniutos sa kanya ni Yahweh. Sila na may parang isang taong sumagot, susundin namin ang lahat ng iniutos ni Yahweh. Si Moises ay nagbalik kay Yahweh at sinabi ang tugon ng mga tao. Sinabi ni Yahweh kay Moises, magsasalita ako sa iyo mula sa makapal na ulap nang naririnig ng mga tao upang sila'y maniwala sa iyo habang panahon. At sinabi ni Moises kay Yahweh ang pasya ng mga tao. Sinabi ni Yahweh kay Moises, sabihin mo sa mga tao na humanda sa pagsamba sa akin ngayon at bukas. Kailangan labhan nila ang kanilang mga kasuotan at humanda sa makalawa sapagkat ako, si Yahweh ay bababa sa bundok ng Sinai para makita ng mga tao. Lagyan mo ng hanggahan ang paligid ng bundok at sabihin mo sa kanila na huwag aakyat sa bundok ni sasalingin ang anumang nasa loob ng hanggahan. Sino mang gumawa nito ay papatayin sa pamamagitan ng bato o pana, maging tao o hayop. At sino mang patayin sa ganitong dahilan ay huwag ding sasalingin kapag narinig na ninyo ang mahabang tunog ng tambuli, saka pa lamang kayo makakaakyat sa bundok. Mula sa bundok, bumaba si Moises at pinahanda ang mga tao upang sumamba at nilinis nila ang kanilang kasuotan. Sinabi sa kanila ni Moises, humanda kayo sa makalawa, huwag kayong magsisiping. Kinaumagahan ng ikatlong araw, nagkukulog sa bundok at sala sa labat ang kidlat. Ang bundok ay nabalot ng makapal na ulap at narinig ang isang malakas na tunog ng tambuli. Lahat ng tao sa buong kampamento ay nanginig sa takot. Pinangunahan ni Moises ang mga tao papunta sa paanan ng bundok upang humarap sa Diyos. Ang bundok ng Sinai ay nababalot ng usok sapagkat bumaba si Yahweh sa anyo ng apoy. Pumailan lang ang usok tulad ng usok ng isang pugon at ang mga tao ay pinagharian ng takot. Palakas ng palakas ang tunog ng tambuli. Nagsalita si Moises at sinagot siya ng Diyos sa pamamagitan ng kulog. Si Yahweh ay bumaba sa tuktok ng bundok ng Sinai at pinaakyat siya roon ni Moises. At pinaakyat niya roon si Moises. Sinabi niya, bumaba ka at sabihin mo sa mga tao na huwag lalampas hanggahan sa kagustuhang makita ako, sapagkat marami ang mamamatay. Pati ang mga saserdoteng lalapit sa akin ay kailangan maglinis ng kanilang sarili, kung hindi parurusahan ko sila. Sinabi ni Moises kay Yahweh, hindi po aakyat dito ang mga tao sapagkat pinalagyan na ninyo ng hanggahan ang paligid ng bundok at itinuturing naming banal ang makapaloob doon. Sinabi ni Yahweh, bumaba ka at isama mo rito si Aaron. Ang mga saserdote at ang mga tao ay huwag mong palalampasin sa hanggahan. Sino mang lumampas ay parurusahan ko. Bumaba nga si Moises at sinabi ito sa mga tao. Chapter 20, ang 10 utos. Ito ang sinabi ng Diyos, ako si Yahweh ang inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto at humango sa inyo sa pagkaalipin. Huwag kayong magkaroon ng ibang Diyos-Diyosan maliban sa akin. Huwag kayong magkakaroon ng Diyos-Diyosan o kay larawan o ribulto ng anumang nilalang na nasa himpapawid, nasa lupa o nasa tubig. Huwag kayong yuyukod o maglilingkod sa alinman sa mga Diyos-Diyosang iyan sapagkat akong si Yahweh ay mapanibughuin.
Parurusahan ko ang lahat ng aayaw sa akin, pati ang kanilang mga anak hanggang sa ika-4 na salinlahi. Ngunit ang lahat ng umiibig sa akin ay pagpapalain ko hanggang sa kanilang kaapu-apuhan. Huwag ninyong babanggitin sa walang kabuluhan ang pangalang Yahweh, sapagkat parurusahan ko ang sino mang bumanggit nito ng walang kabuluhan. Italaga ninyo sa akin ang araw ng pamamahinga, 6 na araw kayong gagawa ng inyong gawain. Ang 7 araw ay araw ng pamamahinga, at itatalaga ninyo sa akin sa 7 araw. Walang gagawa isa man sa inyo, kayo, ang inyong mga anak, mga katulong, at ang inyong mga hayop, o sino mang naninirahan sa inyong bayan. 6 na araw na ginawa ko ang langit, ang lupa, ang mga dagat, at ang lahat ng mga ito, na mahinga ako sa 7 araw. Itinangi ko ito at itinilaga para sa akin. Igalang ninyo ang inyong ama't ina, sa gayoy mabubuhay kayo ng matagal sa lupaing ibinigay ko sa inyo. Verse 13, huwag kayong papatay. Verse 14, huwag kayong mangangalunya. Verse 15, huwag kayong magnanakaw. Verse 16, huwag kayong sasaksi sa di katotohanan laban sa inyong kapwa. Verse 17, huwag kayong pag-iimbutan. Huwag ninyong pag-iimbutan ang sambahayan ng inyong kapwa, ang kanyang asawa, mga alila, mga baka, asno, o ang anumang pag-aari nila. Natakot ang mga Israelita. Nanginig sa takot ang mga Israelita nang marinig nila ang dagundong ng kulog, tunog ng tambuli, at makita ang kidlat at ang mga usok sa bundok. Nanatili silang nakatayo sa malayo. Nang lumapit sa kanila si Moises, sinabi nila, ikaw ang magsalita sa amin at makikinig kami, huwag ang Diyos at baka kami mamatay. Sinabi sa kanila ni Moises, huwag kayong matakot, sapagkat sinusubok lang kayo ng Diyos. Ibig lang niyang magkaroon kayo ng takot sa Kanya, pagkat ayaw niya kayong magkasala. Ngunit nanatili rin sa malayo ang mga tao. Si Moises lamang ang lumalapit sa makapal na ulap na kinaroroonan ng Diyos. Ang mga utos tungkol sa mga altar. Sinabi ni Yahweh kay Moises, sabihin mo ito sa mga Israelita, narinig ninyo nang ako'y magsalita mula sa langit, huwag kayong gagawa ng anumang Diyos-Diyosan, maging pilak o ginto, gumawa kayo ng altar na lupa at doon ninyo susunugin ang inyong mga handog para sa kapayapaan. Doon din ninyo susunugin ang handog ninyong mga tupa at mga baka. Doon ninyo ako sasambahin sa lugar na ituturo ko sa inyo. Ako'y paroroon at pagpapalain ko kayo kung gagamit kayo ng bato sa altar na inyong gagawin. Huwag ninyong tatapyasin. Kapag tinapyas ninyo, hindi na karapat-dapat sa akin. Huwag kayong aakyat sa baita ng altar kung wala kayong salawal. Chapter 21, ang batas na sa mga alipin. Ito ang tuntuning ibibigay mo sa bayang Israel kapag ang isang tao'y bumili ng aliping Hebreo. Maglilingkod ito sa kanya sa loob ng 6 na taon sa 7. Makakalaya na siya na hindi kailangang tubusin. Kung ang alipin ay walang asawa, nang bilhin, aalis siyang walang asawa. Ngunit kung may asawa siya nang mabili, kasama niya sa pag-alis ang kanyang asawa. Kung sa kanyang pag-aalipin ay kinuha siya ng asawa at nagkaanak sila, ang babae at ang mga anak ay maiiwan sa amo. Siya lamang ang lalaya. Ngunit kung ayaw na niyang umalis sapagkat mahal niya ang kanyang asawa at anak, gayon din ang kanyang amo, patutunayan niya ito sa harapan ng Diyos. Dadalhin niya ito sa pintuan ng Diyos. Dadalhin siya sa pintuan sa tabi ng hamba ng pinto at bubutasan ang isa niyang tenga, sa gayon magiging alipin siya habang buhay. Ganun po pala yun, no? Yung may butas sa tinga ay ibig sabihin ay alipin. Saan na po ba tayo? Ito po. Kapag ipinagbili ng ama ang kanyang anak na babae upang maging alipin, hindi ito palalayain tulad ng aliping lalaki. Ngunit kung siya ibinilang na
asawa ng kanyang amo, hindi siya maibabalik sa pagkaalipin. Kung hindi na masisiyahan sa kanyang amo, siya ipatutubos nito sa kanyang sariling angkan. Hindi siya maaring ipagbili ng amo sa mga dayuhan. Hindi ito makatarungan sa kanya. Kung siya na may binili para sa anak ng amo, ituturing siya nito na parang tunay na anak. At kung mag-asawa ng iba ang lalaki, siya patuloy na bibigyan ng kanyang kakainin, daramtin at mga karapatan bilang asawa. Kapag hindi natupad ang tatlong bagay na ito, dapat siyang palayain na hindi na kailangang tubusin. Yan po ang mga batas para sa mga alipin. Ito naman po ang isa pang batas. Mga batas tungkol sa mga karahasan. Sino mang manakit at makamatay sa kanyang kapwa ay papatayin din. Ngunit kung hindi sinadya o binalak ang pagpatay, ang nakamatay ay maaring magtago sa lugar na itatalaga ko sa ganitong pangyayari. Ngunit kung ang papatay ay dahil sa galit, darakpin ang pumatay at papatayin kahit siya magtago sa altar. Sino mang magbuhat ng kamay sa kanyang ama o ina ay papatayin. Sino mang dumukot ng kapwa upang ipagbili o alipinin ay papatayin. Sino mang manungayaw sa kanyang ama o ina ay papatayin. Ang manuntok o mamukpok ng bato sa pag-aaway ay hindi parusahan kung ang sinuntok o pinukpok ay hindi namatay at nakalakad uli sa katagalan kahit nakatungkod. Ngunit kung ang sinuntok o pinukpok ay namatay, siya ay aalagaan ng nanakit at babayaran pa ang panahong hindi siya maipagtrabaho. Kapag sinakta ng isang tao ang kanyang alipin, maging babae o lalaki, at ito'y namatay noon din, parurusahan ang taong yaon. Ngunit kung ang alipin ay mabuhay ng 1 o 2 araw, hindi parurusahan ang amo sapagkat kanya ang alipin. Kung ang nag-aaway ay makasakit ng nagdadalang tao at dahil dooy nakunan ito, ngunit walang ibang pinsala, ang nakasakit ay magbabayad ng halagang hihingi ng asawa ng babae ayon sa kapasyahan ng tagahatol. Ngunit kung may iba pang pinsalang tinamo ang babae, parurusahan ang nakasakit, buhay sa buhay, mata sa mata, ngipin sa ngipin, kamay sa kamay, paa sa paa, sunog sa sunog, sugat sa sugat, o galos sa galos. Nakakatakot, ano po? Kapag pinalo ng amo ang kanyang alipin, lalaki o babae, at ito'y nabulag, palalayain niya ang aliping yaon bilang kabayaran sa mata nito. Ganoon din ang kanyang gagawin kung ito'y mabungi bilang kabayaran naman sa ngipin nito. Grabe po pati sa ngipin may batas sa panahon ng ating mga minamahal na mga Israelita. Ang pananagutan ng may-ari. Ito na naman po ang isang batas pa. Kapag ang isang baka ay nanuwag ng tao at namatay ito, babatuhin ang baka hanggang sa mamatay. Ngunit huwag kakanin ang karni nito. Walang pananagutan ang may-ari ng baka. Kung ito'y dati nang nanunuwag, ngunit pinabayaan pa ng may-ari matapos tawagin ng kanyang pansin, papatayin din siya kapag nakamatay ang baka. Gayunman, kung hahalagahan ang buhay na namatay, babayaran ito ng may-ari at hindi na siya papatayin. Kahit bata ang mapatay ng baka, iyan din ang tuntunin. Kung alipin ang napatay sa suwag, ang amo ng alipin ay babayaran ng may-ari ng baka. 30 pirasong pilak ang ibabayad at babatuhin ang baka hanggang sa mamatay. Kapag naiwang bukas ang isang balon o kaya may humukay ngunit hindi tinakpan at may baka o asnong nahulog doon, ang nahulog na hayop ay babayaran ng may-ari ng balon ngunit sa kanya na ang hayop. Kapag ang napatay naman sa suwag ay baka ng iba,
ipagbibili ang nanuwag at ang pinagbilhan ay paghahatian ng dalawang may-ari. Pati ang karne ng bakang napatay, ngunit kung ito'y dating nanuwag at hindi ikinulong ng may-ari, ay papalitan niya ang napatay na baka at ito na may kanya na. Chapter 22 ng Exodo. Batas tungkol sa ninakaw. Pag ang isang tao'y nagnakaw ng baka o tupa at ito'y pinatay o ipinagbili, papalitan niya ito. 5 ang ipapalit sa isang baka at 4 naman sa isang tupa. Kailangan siyang magbayad. Kung walang ibabayad, siya ang ipagbibili at ang kanyang pinagbilhan ang ibabayad sa kanyang ninakaw. Kung ang ninakaw naman ay makita sa kanya at buhay pa, doble lamang ang ibabayad niya. Kapag ang magnanakaw ay pumasok ng gabi at napatay ng may bahay, walang pananagutan ang nakapatay. Yan, para pong self-defense homicide ba ang tawag doon. Kung ang pagkapatay ay naganap pagkasikat ng araw, mananagot ang nakapatay. Kapag ang hayop na alaga ng iba, papalitan ng may-ari ang anumang nasira ng kanyang hayop, ang ibabayad niya ay yaong pinakamainam na ani ng kanyang bukirin. Kapag may nagsiga, kumalat ang apoy at nakasunog ng mga mandala o ng pananim ng iba, ito'y babayaran ng nagsiga. Kapag ang salapi o anumang ari-arian ng isang tao'y ipinagkatiwala sa kanyang kapwa at siyao'y nawala sa bahay, pagbabayari ng doble ang kumuha kung mahuli. Kung hindi naman mahuli ang nagnakaw, ang pinagkatiwalaan ay panunumpain sa harapan ng Diyos para patunayang wala siyang kinalaman sa pagkawala ng inihabilin sa kanya. Anumang usapin tungkol sa pang-aangkin ng nawawalang asno, baka, tupa, damit o anumang bagay ay dadalhin sa harapan ng Diyos. Ang mapatunayang ng aangkin ay magbabayad ng doble sa talagang may-ari. Kung mamatay, mapinsala o mawala ang isang asno, baka, tupa o anumang hayop na alaga ngunit walang nakakita ng pangyayari, ang nag-aalaga ay manunumpa sa harapan ni Yahweh upang patunayan na wala siyang kinalaman sa pangyayaring ito. Dapat paniwalaan ng may-ari at wala nang pananagutan ang tagapag-alaga. Ngunit kung ninakaw ang hayop, magbabayad ang tagapag-alaga. Kung ang hayop naman ay pinatay ng isang hayop na mabangis, ipakikita ng tagapag-alaga ang bahaging natira at wala siyang pananagutan. Kapag ang isang tao ay nanghiram ng isang hayop at ito'y namamatay o mapinsala nang hindi nakikita ng may-ari, babayaran ito ng nanghiram. Ngunit kung naroon ang may-ari, hindi ito babayaran, lalo na kung inupahan ang upa ang magiging kabayaran. Tuntunin sa pananampalataya at kabutihang asal. Kapag ang isang dalagang hindi pa nakatakdang ikasal, ay narahuyo at sinipingan ng isang lalaki, siya ay pakakasalan ng lalaking iyon at bibigyan ng kaukulang dote. Kung hindi pumayag ang ama ng ipakasal ang babae, ibibigay na lang sa ama ang halagang katumbas ng dote. Ang mga mangkukulam ay papatayin. Sino mang makiapid sa hayop ay papatayin. Sino mang maghandog sa Diyos-Diyosan ay papatayin, sapagkat kay Yahweh lamang dapat maghandog. Huwag ninyong aapihin ang mga taga-ibang bayan. Alalahanin ninyong nangingibang bayan din kayo sa Ehipto. Huwag din ninyong aapihin ang mga babaeng balo at ang mga ulila. Kapag inapin ninyo sila at dumaing sa akin, diringgin ko sila. Dahil dito kapupuutan ko kayo at lilipulin sa pamagitan ng digmaan, sa gayoy mababalo rin ang inyong mga asawa at maulila ang inyong mga anak. Kapag nangutang sa inyo ang mga kababayan ninyong may hirap, huwag kayong hihingi ng tubo tulad ng ginagawa ng mga usotero. Kapag may nagsanla sa inyo ng balabal, ibalik ninyo.
iyon sa kanya bago lumubog ang araw, sapagkat iyon lamang ang pambalot niya sa katawan. Wala siyang kukumutin sa pagtulog. Kapag siya'y dumating sa akin, diringgin ko siya, sapagkat ako'y mahabagin. Huwag ninyong lalapastanganin ang Diyos at tutunghayawin ang inyong mga pinuno. Huwag ninyong kalilimutang maghandog ng inaning butil alak na mula sa katas ng ubas at langis. Ihahandog ninyo sa akin ang inyong mga panganay na lalaki. Ihandog din ninyo sa akin ang mga panganay ng inyong mga baka at tupa. Huwag ihihiwalay sa ina ang panganay ninyong lalaki hanggang sa ika-7 araw mula sa kapanganakan. Sa ika-8 araw, ihandog siya sa akin. Kayo'y nakatalaga sa akin, kaya huwag kayong kakain ng karne ng hayop na pinatay ng kapwa hayop. Bayaan ninyong kainin yaon ng mga aso. Purihin po ang ating Diyos, mga kapatid. Maraming salamat sa Panginoon sa kanyang salita dahil nauunawaan po natin yung kanyang mga batas noon. At kung ikumpara po natin sa batas natin ngayon, ay sobra pong napakaalwa na ng batas natin ngayon. Dito po sa Pilipinas ay sobra po talagang malayong-malayo na sa batas na ibinigay ng Panginoon sa mga Israelita nung kapanahonan nila. Ngunit, naunawaan ko po ang aking pagkaunawa dito ay kahit man sa panahon natin, kapag ano po ang ating ginawa, kapag masama ang ating ginawa sa ating kapwa, ang Diyos po ang ating kalaban. Kung ano po yung ating itinatanim, ayun din po ang ating aanihin. Matindi po yung batas nila nung araw dahil kamatayan talaga. Malalim, mabigat ang kabayaran ng kanilang batas. Ngayon po ay sa panahon naman natin ay sabihin na natin may kabigatan pa rin. Ngunit kapag tayo po ay nasa Panginoon, hindi po natin kailangan gumawa ng mga bagay na mali. At hindi po natin kailangang labagin ang batas ng ating bansa. Lalo na ang batas o salita, ito po yung batas ng Diyos ngayon eh. Itong batas ng Diyos, huwag po nating labagin ang kanyang salita upang tayo po ay hindi maparusahan. Dahil nabasa ko rin po dito sa Biblia na ang kasalanan ay nagbubunga ng kamatayan. Kamatayang espiritual, kamatayang pisikal. At sa panahon pong ito, lahat ng mga anak ng Diyos, wala po tayong ibang pangarap kundi ang makauwi sa kaharian ng ating Panginoon sa langit. Kaya hilingin po natin lagi sa Panginoon na huwag po tayong lumabag sa kanyang batas, sa kanyang salita, at huwag na po nating balikan pa yung mga panahon na tayo ay lumalabag sa salita ng Diyos at lumalabag sa batas ng Pilipinas. Alam niyo po, masarap mabuhay kapag ang ating dinadaanan sa mundong ito ay wala tayong kinatatakutan o baka mirong yung kaaway ko ng karang araw, iisipin na, naku, baka masalubong ko. O di po ba? Pero kapag tayo po ay going straight na po sa Panginoon, wala na po tayong pangamba. Ando na po yung ating kaisipan, ang ating pananalig, saan man tayo dalhin ng kalooban ng Diyos, ang Panginoon ang siyang mag-iingat sa atin. Huwag nating labagin ang batas ng salita ng Diyos. Huwag nating labagin ang batas ng ating bansa. Mamuhay tayo ng naaayon sa salita ng Panginoon. Sundin natin ang kalooban ng Diyos, hindi ang kalooban natin. Mamuhay po tayo na si Kristo ang nakikita sa ating mga buhay. So hanggang dito na lang po mga kaibigan, mga kababayan ko, mga kapatid. Muli, maraming salamat po sa inyo. Salamat po sa inyong malasakit. Salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po dahil andito po kayo sa aking YouTube channel. Nawa po
ang bawat salita ng Panginoon na aking ibinabahagi po dito sa aking YouTube channel na nais ko pong marinig ninyong lahat, nawa po ay mabigyan ng katagumpayan ng ating mga buhay, na meron po tayong matutunan at patuloy na matututunan sa bawat araw. At sa lahat naman po ng mga baguhan pa lang na nakakita o bago pa lang na nakakita ng aking channel, hindi po yan aksidente mga kaibigan. Sa aking subscribers ngayon na 2018 na po tayo ngayong araw, hindi po ito aksidente o kaya ginusto nyo lang kasi natuwa lang po kayo sa aking mga shorts sa video. Hindi po yon, kundi itinalaga po talaga ng Diyos yun. Kalooban ng Diyos na makita nyo ang aking channel upang sa ganon marinig po ninyo ang kanyang salita. Kaya muli, maraming salamat sa Panginoon sa inyong buhay lahat, mga kaibigan ko, at patuloy po tayong pagpalain ng ating Diyos. Manalangin po tayo uli. Panginoon, maraming salamat po o Diyos sa iyong salita na aming binasa. At sa araw po ng bukas o Diyos, loobin mo po na makabasa po muli ako ng iyong salita upang maipagpatuloy ko po na mabahagi dito sa social media ang iyong mga salita, Ama. Gabayan niyo po kaming lahat, O Diyos, sa 2018 subscribers, Lord, na narito sa Really Mix Stories YouTube channel. Gabayan niyo po kaming lahat, Panginoon. Pagpalain niyo po kami. Pakabalutan niyo po kami ng banal na dugo ng Panginoong Hesus. Ganon din ang aming mga pamilya at mga mahal sa buhay. Huwag niyo po kaming pababayaan, lagi niyo po kaming alalahanan gamit po ang iyong salita, Panginoon, at patuloy kang mangusap sa amin sa pamagitan ng banal na Espiritu Santo, ang Holy Spirit. Kaya Ama, lahat po ng aming dinalangin sa oras na ito at sa araw na ito, ang lahat pong ito ay aming hinihiling sa iyo, Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, at patuloy ko pong inaalay sa iyo ang pinakamataas na papuri, ang lahat ng pasasalamat, ang lahat ng karangalan, kaluwalhatian, kadakilaan, kabanalan na tanging para sa iyo lamang. Ito po ang mga aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, at salamat sa mainit, matamis na pagkikipisan ng presensya ng banal na Espiritu Santo. Ito po ang mga aking samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Hanggang sa muli mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong uli. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Amen.